binabaha pero may flood control project. Yan ang nabisto ng Bilyonaryo News Channel sa isang private subdivision sa San Pedro, Laguna. Bukod dyan, tumambad din sa aming team ang isa pang pasilidad na matagal na raw nakatenga. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ian Maghanoy. Ito ang overlooking vibe sa South Peak sa Barangay San Antonio sa San Pedro, Laguna. Isang mataas na lugar na imposibleng bahain kahit pa bumuhos ang malakas na bagyo ayon sa residenteng si Attorney Jude Ahmed. Kaya ang kanyang ipinagtataka, bakit nakasaad sa transparency portal ng DPWH ang isang flood control project sa loob ng kanilang private subdivision kung hindi naman bahain ang kanilang lugar. Kung pagbabasehan daw kasi ang portal, lumalabas na may 44% completion rate na ang proyekto. 94 million pesos ang halaga ng proyekto na sinimulan noong nakarang taon sa ilalim ng proponent na DT Resio Incorporated. Pero ang mas ipinagtataka pa raw ng complainant, paano raw nangyaring aprobado ng Laguna Public Works District 2 Engineering Office ang notice of award ng kontrata kung wala namang aktual na proyekto sa site. This is actually an early procurement activity. And under the law, early procurement activity, dapat before i-award ang isang contract, any issues on right of way is already settled. So, bakit ganun? Dahilan para kanya raw itong ireklamo sa sumbong sa Pangulo website at transparency portal ng DPWH para maimbestigahan. So, nagtataka rin ako kung bakit nilagay dito. Wala namang baha dito eh. So, bago kami bumaha, baha na sa baba, patay na yung mga tao. So, sana masagot na din yung question na yun. Sinadya ng aming news team ang inirereklamong site pero tanging DPWH River Wall na ginawa pa noong 2023 at masukal na ilog lamang ang tumambad sa amin. Wala rin anumang senyales ng construction sa lugar, partikular sa Wrangler Street at Austin Street na nakasaad na construction site kung pagbabasehan ang kontrata. Pero nang i-check muli ang portal kahapon, nakasaad na nasa 44% pa rin ang completion rate nito. Bagay na hindi na naikorek sa portal simula nang ito ay ireklamo. Merong yung isang HOA nagsabi na meron daw communication coming from allegedly DPWH personnel saying na yung project na ito is hindi naman talaga siya ongoing 44%. Meron lang daw typo error sa website ng DPWH. So I'm wondering why? Bakit magkaka-typo error? No? Supposed to be government agencies can be relied upon, no? Bukod sa anya ay ghost flood control project na ito sa loob ng tinitirahang private village, ipinagtataka rin ng complainant ang hanggang sa ngayon ay nakatenga pa rin construction ng isang multipurpose building sa katabing barangay Bagong Silang. Base sa dalawa nitong kontrata, nakapangalan ng unang proponent sa Datslav Construction noong 2024 sa halagang 94 million pesos din. Ang bagong kontrata naman para sa taong 2025 sa Ben Labien Builders Corporation nakapangalan na may budget na nagkakahalagang 4 million pesos. Kung susumahin, aabot sa 98 million pesos ang kabuuang halaga ng dalawang kontrata ng multipurpose building. Sinadya rin ng aming news team ang site pero tanging mga nakausling bakal sa mga nakatenggang haligi lamang ang mayroon sa inireklamong pasilidad. Nakasaad pa naman sa kontrata na nasa loob lamang ng 128 calendar days ang deadline ng proyekto. Kawawa kasi ang Pilipinas, mayaman ng Pilipinas pero sa nangyayari mo, naghihirap tayo eh. So makatulong man lang, sana masilip ng pamahalaan ni Sec Beans. Malapit lang naman ang San Pedro, Laguna. No, it's just 1 hour away. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga kontratista base sa nakasaad na contact number sa mga kontrata pero isang private individual ang sumagot sa aming tawag. Hindi rin po ba ito contact number ni Daryl Resio? Hindi. Ay kanina po kaya itong contact number, sir? Mawalang galang na po. Michael. Private individual po? Sinadya rin namin ang address nito pero ibang tao ang humarap sa amin. Isang construction site ang aming inabutan at hindi tanggapan ng kontratista. Wala raw silang kinalaman sa kontratista at hindi raw nila ito kilala. Never po naming nalaman kung sino si Mr. Resio at never din naming na-encounter yung yung construction business niya. So ngayon, umaasa ang complainant na maiimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o mismong ni Public Works Chief Vince Dizon ang kanyang mga reklamo na Nobyembre pa niya isinampa. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel.
mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.